naman po natin yan. Yan ay pagkaka-interest din sa oil reserves ng Iran. Dahil alam naman natin na isa sa major oil-producing countries ang Iran. Pero ang tanong, sa kabila ng katotohanan na nagpuputukan na sa gitnang silangan, nasaan ang ating bangag na presidente? Ano ba ho talaga ang magiging impact nitong putukan sa gitnang silangan sa ating mga Pilipino? Well, ang una-una, yung kaligtasan ng ating at least 1 bilyong mga nagtatrabaho sa gitnang silangan. Hindi naman po localized ang conflict. Lumawak na po ang conflict dahil ang Iran gumante sa pagkakabomba ng Israel at ng Amerika sa kanya sa pamamagitan ng pagbobomba din ng UAE, pagbobomba rin ng Qatar, pagbobomba rin ng Oman, kung hindi ako nagkakamali. At syempre, dahil ang Israel ay involved dito, kasapi na rin ng Israel. Alam niyo, nakakatakot dito sa gerang ito, hindi lang dun sa kaligtasan ng ating mga mamamayan na halos 1 milyon dyan sa gitnang silangan, kung hindi yung probability na ito ay lalawak pa. Bakit? Kasi nga po ang Iran, talagang tinatarget niya yung mga base militar ng mga Amerikano na naka-locate doon sa iba't ibang bansa ng Middle East. Kaya nga po, tinarget niya ang Qatar dahil meron dong pinakamalaking US base ang Amerikano sa gitnang silangan. At ang tanong, kailan kaya tatargetin ng mga Iranians ang base militar dyan sa Pilipinas na pinakamalaki rin sa Southeast Asia? No? Dahil ang mga base militar ng Amerikano, hindi na sila nagpapatakbo. Tayo mga Pilipino na nagpapatakbo dahil sa EDCA, talagang pinayagan ni Bangag Jr. na dagdagan pa. Assuming na it was Noynoy na pumasok sa ganyang kasunduan, ang ginawa naman ni Noynoy ni Bangag Jr. Halos dinoble yung mga base militar na ibinigay niya free of charge para gamitin ng mga Amerikano. So ngayon, dahil talagang ang pagganti ng Iran ay pananarget ng mga base militar ng mga Amerikano, may posibilidad na pati tayo talaga matarget ng mga Iranians. Hindi ko po sinasabi na gagamit sila ng intercontinental ballistic missiles, pero pwede sila magpadala ng mga suicide bombers dyan sa mga base militar ng Pilipinas para lang iparating na talagang ang Iran ay gumaganti at kayang tumayo laban sa mga Amerikano. Ano pa ba mga maging epekto nito? Natural, alam na natin yan. Bukod sa immediate kaligtasan ng halos 1 milyon natin mga kababayan dyan sa gitnang silangan, na ang sabi ni Bangag ay magpapadala raw siya ng Navy ship. Alam mo ba, napakabobo po ng ganyang desisyon. Unang-una, sinarado na nga po ng Iran yung isang strait na pinagdadaanan ng lahat ng mga langis. Meron po kasi isang strait dyan na dinadaan ng lahat ng mga oil tankers na kontrolado ng Iran. Dahil itong strait pong ito ay katabi ng kanyang teritoryo. Paano naman makakarating doon ng kahit anong barko? Sinarado na ng Iran yung strait na yan. Hindi na makakadaan ng kahit sinong barko dyan. So bakit ka magpapadala ng warship? Pangalawa, ang gray ship po ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakikipagdigmaan. Dahil nga merong base militar ang mga Amerikano dito sa Pilipinas, baka sabihin ng Iran, kaya nagpadala ng Navy ship, dahil nakikisali na sa gera ang Pilipinas, lalo pa tayong mapubomba, no? Di ba po? Kaya nga po, yan ang hirap sa mga bangag na hindi man lang nagtapos ng kolehiyo, hindi alam ang ginagawa, hindi alam kung ano magiging repercussions ng kanilang mga desisyon, gaya na pagpadala ng isang Navy ship. Tayo nga po nawala sa atin ng Scarborough Shoal dahil mga panahon ni Noynoy, nagpadala siya ng Navy ship, no? Samantalang ang China ay palaging Coast Guard. Kasi ang Coast Guard ay civilian, ang Navy ay or gray ship ay military. So kapag nagpadala ka ng military, handa ka na gumamit ng dahas, no? So yun ang ginawa ng China. Forever na tayong pinatalsik doon sa Scarborough Shoal at kahit anong pagtanggi ni Trililing, hanggang ngayon marami naghihinala gaya nung nasirang JPE na kaya nawala sa atin ang Scarborough Shoal dahil nga sa mga gawain niya si Trililing. Pero bukod pa doon sa kaligtasan ng ating mga mamamayan sa Middle East, bukod pa doon sa posibilidad na pati tayo pwede ng targetin dahil ang mga Amerikano ay nasa mga base militar na nasa bansa natin na pinayagan ng Bangag Jr., siyempre, ang pinaka-immediate na concern natin, magtataasan na naman ang presyo ng langis dahil sa putukan, lalong-lalo na yung strait na pinagdadaanan ng mga tankers ay sarado na. So, anong impact niyan? Well, ibig sabihin, mas mataas na naman ang presyo ng langis at gasolina sa Pilipinas. At kapag nagtaas ang presyo ng langis at gasolina, magtataasan ang presyo lalong-lalo na ng pagkain. Dahil pinaka-importante,
Dahil ang pagkain naman, para makarating sa ating mga hapagkainan, isinasakay sa transportasyon. Tataas ang presyo ng pataba, tataas ang presyo ng insecticides dahil lahat po yan ay meron ginagamit na petrolyo. Tataas ang presyo ng kuryente. Na pag tumaas ang presyo ng mga bilihin, ano naman mag-epekto dyan? Well, tataas ang hanay ng mga gugutom. Kasi ngayon na hindi pa ganun kataas ang presyo ng langis at gasolina at ng pagkain, kalahati na ng populasyon natin ay nagugutom. Ngayong lalo pang tataas, ine-expect ko po kapag ito'y nagtagal, baka umabot po ng 3/4 ang hanay ng mga Pilipino na magugutom. Matindi pong problema yan. Kung ngayon na kalahati ay matindi na ang problema natin, mas matindi pa po kung tataas pa lalo at magiging 3/4 ang hanay ng mga nagugutom. Bukod po dyan, mawawalan lalo ng balor ang piso. Bakit? Kasi po, nagkakagulo. So kapag merong gulong ganito, ang kumpiyansa sa dolyares ay lumalakas. Mas gusto ng mga tao na yung kanilang mga pera ay i-convert into dollars. Pero bukod pa po dyan, dahil nga po tayo nag-aangkat ng langis at yan ang ating pangunahing inaangkat sa pandaigdigang merkado, mas magiging mahal ang langis at dahil po dyan, mas mawawalan ng balor ang piso. At kapag nawalan ng balor ang piso, ayan po, dadagdag pa rin yan sa pagtaas ng presyong bilihin, bagamat yung mga kaanak na mga OFW makakinabang. Pero bago kayo magdiwang mga anak at mga kamag-anak ng OFW, maski na tumaas pa ang piso na nakukuha nyo, kung mas mataas naman ang presyo ng bilihin, wala rin pong ibig sabihin yan. Kasi ang mangyayari dyan, together with yung devaluation ng peso, tataas po yung inflation. Mawawalan ng balor yung ating pambili ng mga kalaakal, kasama na ang pagkain. At bukod pa po dyan, bukod doon sa mas mataas ang langis, syempre pagrenta ng mga oil tankers na kinakalap natin sa Pilipinas, mamamahal na rin dyan. At saka yung mga insurance coverage mamamahal na. Lahat po yan ay ipapataw nila, ipapasa nila sa mga mamimiling Pilipino at makukuba na naman tayo talaga sa napakataas na presyo ng bilihin. So sa kabila ng banta sa buhay ng mga Pilipino na nandoon sa gitnang silangan, banta sa buhay ng mga Pilipino sa mga iba't ibang lugar ng base militar ng Pilipinas, sa pinagamit ni Pangag, sa mga dayuhan, yung banta sa kabuhayan ng mga Pilipino dahil na naman sa pagtaas ng presyo ng bilihin at sa kawalan ng balor ng piso, nasaan ang Marcos Jr.? Mabuti na lang, si Inday Sara, although siya pangalawang pinakamataas na opisyal pa lamang ng Pilipinas, ay nagsalita na para magbigay ng suporta sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa ating mga OFW sa gitna silangan. Ang sabi ni Inday Sara, kalimutan ng lahat. Kinakailangan bigyan ng pangunahing importansya ang kaligtasan ng mga buhay ng mga OFW. So kalimutan nyo na yung mga ari-arian ninyo. Humanap na kayo ng mga pamamaraan para makabalik sa Pilipinas. At nagpapaumanhin kami, dahil talagang sa ilalim ng isang bangag na presidente, wala talaga tayo maasahan by way of contingency plan kung paano kayo makakabalik. Nasa inyong mga kamay na ang paggagawa ng mga plano, mga hakbang para kayo makabalik at makaiwas sa danyo sa inyong mga buhay. Ako po may mga kaibigan din dyan sa UAE dahil ako po nanirahan dyan matapos ako umalis ng Pilipinas. At yung aking pamilyang tinirahan dyan, lumikas na po, umalis na po dahil yung kanilang tinitiran ay isa doon sa mga tinamaan ng bomba na nanggaling sa Iran. Mabuti na lang, di ko alam kung bakit, parang walang pasok ata mga bata at kapag walang pasok ang mga bata, nandun sila sa Abu Dhabi kung saan kami nanirahan. Kaya nung tinamaan yung lugar kung saan sila mismo nakatira, wala po sila doon. At nagpapasalamat naman po ako na ligtas yung aking tinatawag na kapatid dyan sa UAE. Pero that was a very close call. Paano po mga ibang mga Pilipino? Well, suriin niyo po kung paano kayo makakalabas dahil alam ko sarado ngayon ang airports dyan sa UAE, sarado ang airport sa Kuwait. Hindi ko po alam kung lahat ng airport ng Saudi Arabia sarado. Pero tingnan nyo na kung saan kayo makakapunta na biyaheng land at pumunta na kayo sa pinakamalapit na lugar kung saan po pwede kayo makasakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Huwag na po kayo mag-antay na lalo pang lumawak itong labanan neto dahil kapag naman po ito'y humupa at tayo'y nagdadasal naman dahil ang buong mundo ay magiging apektado ng giyera ng napakalaki at napakalawak sa kitang silangan dahil nga sa presyo ng gasolina at langis, ay kahit papano ay gagawa ng paraan ng buong daigdig na humupa itong gulong ito.
kampante naman po ako na kapag humupa ang gulo, lahat naman po kayo makababalik doon sa mga trabaho ninyo. Dahil saan naman sila kukuha na magpapatakbo ng kanilang mga negosyo kung hindi nila tatanggapin yung mga lumikas dahil nga po dito sa labanan nito. So sundin na po natin ang sinabi ni BP Sara, unahin niyo po muna ang inyong kaligtasan. Aanhin ninyo ang mga ari-arian kung kayo naman po ay magiging biktima ng labanan dyan sa gitnang silangan. Mas mabuti pa po, siguraduhin natin ang ating mga buhay dahil kahit ano naman mawala sa atin pagdating sa ating mga ari-arian, mababawi naman po natin yan habang tayo buhay. At saka sabi naman ng Panginoon, no, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Magdasal po tayo sa kaligtasan, pero yun nga po, alalahanin natin ang pagkakaiba ng liderato kapag ang tao isang nasa tamang pag-iisip at ang tao ay isang bangag. Nung panahon ni Tatay Digong, napakabilis po ng response para po tulungan ang mga Pilipino na nais umuwi. No? Ang nakakalungkot po, bagamat ang mga personalidad na nanungkulan doon sa OWA ng mga panahon ng COVID at iba pang sakuna, gaya ni Hans Kakdak ay naarariyan pa rin sa Pilipinas, para bagang hindi sila talaga nagpapatakbo ng DMW. Para bagang ang mga crony ni Lisa Tanas ang siyang nagpapatakbo at ngayon ay kulang tuloy ang response. Mantakin nyo, mahigit 24 oras nang nakalipas, ni wala tayong naririnig sa presidente. Wala man lang kahit ng mensahe para man lang magkaroon ng pag-asa at magkaroon ng paghupa ng damdamin ng ating mga OFW dyan sa gitnang silangan. At ngayon, patuloy ang chismis na naroon na naman siya sa isang hospital na hindi naman kinukumpirma, hindi rin dinideny ng Malacanang, samantalang may karapatan tayo malaman kung ano talagang kalagayan ng presidente, kung siya ay mayroong seryosong karamdaman, dahil nga sa mga panahon na may sakuna, gaya nito, bombahan sa gitnang silangan na makakaapekto sa milyong-milyong ating mga kababayan, bukod pa doon sa posibilidad na pwedeng tayo rin ay matarget, kinakailangan there must be a president in charge. At kung talagang siya ay merong malubhang karamdaman, ay ibigay na muna niya kay Inday Sara dahil sa mga panahon na merong putukan, hindi po pwede na wala na nga sa tamang pag-iisip dahil sa cocaine ng presidente, wala pa sa tamang kalusugan. Yan ang dahilan kaya merong vice presidente para someone is always in charge na mga Pilipino, hindi naman na walang maaasahan sa gobyerno pagdating sa tulong sa mga panahon ng aberya gaya ng nangyayari ngayon sa gitnang sila. So Marcos Jr., bangag, pwede ba? Dahil ito iputukan na. Kung talagang hindi mo na kaya, hindi naman kinakailangan ng permanenteng ibigay mo kay Inday Sara. Miski gawin mo muna siyang acting president. Maawa ka naman sa mga Pilipino sa gitnang silangan na talagang nasambit siya ngayon ng delubyo. Kinakailangan nila isang gobyerno gumagana. Ibigay mo miski panandaliya kay Inday Sara. Dahil tingin ko naman, pag binigay mo yan kay Inday Sara, hindi naman para pag-interesan niya ni Inday Sara na gawing permanente. Dahil alam niya na kapag nagkaroon ng malinis sa halala sa 2028, mapupunta rin naman sa kanya yan. Ang sinasabi ko sa panahon ng pangangailangan, bigyan mo naman ng tao na makapagbibigay ng tulong ang mga mamamayan natin, lalong-lalo na nasa gitnang silangan. Ibigay mo na muna yan kay Inday Sara Duterte habang ikaw ay, ewan ko ba kung anong ginagawa mo sa sarili mo. Kung pinapakinggan mo yung manang mo, na ikaw ay inaalagaan mo na lang iyong kalusugan, ikaw ay nagre-rehab, dahil alam mo yung bisyo, mas nakakasama pa yan sa iyong kalusugan talaga. Yung diverticulitis mo, Sos Maria Josep, yan ay prone ikaw sa infection. At dahil ikaw ay prone sa infection, baka mamaya isang kidney mo, magkaroon ng infection, kaisa-isang kidney mo na nga lang yan, ditigo ka. Bilang Kristiyano, hindi ko naman pinagdadasal na ikaw ay magurgur, na hindi ko naman pinagdadasal na mga bulate ay ikaw ay kagatin na. Dahil yan ay kasalanan bilang Kristiyano. Pero nagdadasal ako na thine will be done. And I think part of thine will be done is ibigay mo na yung pamumuno sa tao na talagang magbibigay pag-asa at magbibigay na tunay na tulong sa mga Pilipino ngayong talagang nasa gitna tayo ng delubyo. Ang nakakalungkot mga kaibigan, no? Delubyo ng bagyo, ng lindol, ng pagsabog ng mga bulkan, ngayon labanan. Wala tayong nararamdamang tulong sa isang presidente na bangag at hindi natin alam kung kaya pa talagang mamuno. Kung ayaw mong ibigay kay Inday Sara yan at talagang gusto mo talagang maging forever, at least panandalian. Habang mayroong pangangailangan, ibigay mo muna yung liderato ng presidente, pagiging presidente, kay Inday Sara. At kung sa tingin mo, ikay malakas na, di bawiin mo muli.
Dahil ang termin mo naman ay talagang hanggang 2028. Kaya nga lang, kung talaga meron ng balakid para maibalik sa iyo kapangyarihan, wala nang dahilan para ikaw ay maging presidente muli. Pero sa ngayon, dahil hindi mo naman naibibigay ang tulong na kinakailangan ng mga Pilipino sa gitnang silangan, pwede ba ibigay mo na ang pagiging presidente, Inday Sara? Kailangan nila ng tulong. Hindi po pwede, nahayaan lang natin sila lumangoy galing sa karagatan ng gitnang silangan papunta ng Pilipinas. Hindi naman sila po pwedeng mamangka lamang. Kinakailangan nila ng coordinated effort para sa repatriation. Isang bagay na mukhang hindi mo na kayang pamunuan.